Then Jesus said to his disciples, if anyone wants to come with me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. Palagpakan natin ang salita ng Diyos. Si Jesucristo mismo ang nagsasalita po dito. At basahin naman natin yung sinabi, ginamit ang bibig ni Paul sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Sabi po ni Paul, ito ang salita ng Diyos. Sabi niya, be imitators of me as I also am of Christ. Sige po, sabay-sabay natin basahin. Be imitators of me as I also am of Christ. Anyayahan natin muli ang Espiritu ng Diyos. Banal na Espiritu Santo, kami po ay nagtitiwala na mga buhay namin ay walang halaga at hindi namin maunawaan ang salita ng Diyos kung hindi mo kami pangungunahan, kung hindi mo bubuksan ang aming mga kaisipan, at kung hindi kayo ang kikilos na malakasan sa aming mga buhay. Kaya o Diyos, ang mga puso namin ay binubuksan po namin sa oras na ito at inaanyayahan namin ang hari ng kapayapaan ang siyang manahan sa aming mga buhay. Kumilos kayo, banal na Espiritu, at gamitin nyo lamang ang bibig ng iyong lingkod na daluyan ng iyong mga salita. At totoo, nasusulat, banal kang Diyos, at kami ay makasalanan. Kami ay maruming basan sa harapan mo. Pakalinisin nyo nga po kami ng iyong banal na dugo. Hugasan na kami maging marapat sa harapan mo. Salamat po dahil sa iyong habag at biyaya, amin pong nakamtan ang iyong katuwiran. Salamat, Panginoong Hesus. Ikaw ay namatay ng dahil sa aming kasalanan at muli kang nabuhay upang sa iyo po, O Diyos, Lord God, sa aming pananampalataya, kami ay may pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sa ngalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Espiritu, ito na nga po ang aming nagkakaisang panalangin. Lahat tayo magsabi na malakas na, Amen and Amen. Palakpakan natin ating Diyos. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. So yung ating pa rin patuloy na pinag-aaralan patungkol po sa, ano nga po ba yung ating tema sa buwan na ito? Ito po ay patungkol sa Christ-likeness. Yung pagiging katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Madali po ba ito mangyari sa ating buhay? Madali po ba yung maging kamukha tayo, maging kaugali tayo ng ating Panginoong Hesukristo? So madali kapag ikaw ay nagpapasakop sa Diyos. Pero ang katotohanan, hindi po madali kapag hindi tayo nagdidesisyon na gawin ang kalooban ng Diyos. Dahil ang sabi po ng salita ng Diyos, tayo po ay nandito sa laman. Ang gusto po ng ating mga lamang katawang lupa ay palagi yung opposite na gusto ng Diyos. Na tayo po ay gusto niya, ang katawan na ito magkasala. Ang gusto ng Diyos, mamuhay tayo na may katuwiran sa harapan niya. Amen? Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord! Napakabuti ng ating Panginoon. Bago po ako magsimula sa aking pong pagpapahayag ng salita ng Diyos, gusto ko lang po magpatotoo na nung nakaraang Tuesday, early morning, ay mayroon po akong nabasa patungkol sa kalagayan ng aking nanay sapagkat siya po muli ay nadala sa hospital mga 2 weeks ago. At purihin ang Diyos, noong 11:00, sinabihan ako ng Espiritu ng Panginoon bago ka matulog, dahil matutulog na sana ako,
ipag-pray nyo muna si nanay. So, ganun po, sumunod ako sa Holy Spirit. At sabi ko nga po, kung hindi ako sumunod, siguro, pinaglalamayan na ang nanay ko ngayon. So, purihin ang Diyos, nung mag-aalauna, yung doktor po, resident doctor, na naka-assign sa kanya, tinurukan po siya ng antibiotic. So, tapos na po siya for 7 days at gusto po extend ng 3 days. Pagkaturok po, maya-maya lang po, ilang minuto lang, ay talagang nanigas na po ang nanay ko, hirap na po huminga. At hindi po nila ako makontak dahil ang sarap po ng tulog ko. Pero purihin ang Panginoon, pagkagising ko ng umaga, ay nabasa ko yung kalagayan ng aking nanay. At hindi naman po ako nagmadali, ibinigay ko siya sa Panginoon. At dahil nung araw na yon, mayroon din po akong dedication service na gaganapin doon po sa Max Restaurant. At praise God, after po doon, sabi ko sa Lord, kontrolado mo ang buhay ng aking nanay. So after namin doon sa dedication service, purihin ang Diyos, tumuloy po kami sa hospital, sa Veterans Hospital. At nakita ko po na kung wala po tayong pananampalataya, wala na talaga pag-asa ang nanay ko mabuhay. Kaya nung time na yon, sabi ko sa aking anak, kay Japhet, sige ikaw muna mag-pray. At purihin ang Diyos, si Japhet, sabi niya, Lord, kung magpapagaling kayo, pagalingin mo na ang aming lola. Pero, purihin ang Diyos. Ang sabi niya, kalooban mo ang mangyari. Palagi niya paulit-ulit na sinasabi kalooban. Kumbaga, kulang na lang sabihin, kung talagang oras na, ay kunin ng buhay. So, purihin ang Diyos. Pero, ang sinasabi niya palagi, kalooban mo, kalooban. Kasi talaga, grabe na po ang kalagayan niya. Talagang halos kaunti na lang pagkakataon niya mabuhay sa araw na yon. Pero purihin ang Panginoon, kahit na nasa ospital na yon, alam niyo po, talagang tinayuan ko ang aking pananampalataya sa Diyos. At purihin ang Diyos. Ako po, hindi ko napansin, malakas na pala yung boses ko. Talaga naman malakas ang boses ko. So yung isang pasyente doon ay irita, binubuksan, yung isa naman, sinasarado. So, hindi ko na po inalintana kung may naiinis o wala. Basta importante yung kalooban ng Diyos. Makapangyari ng sabi ng salita ng Diyos, ang may takot sa Diyos ay may mahabang buhay. Yun ang pinangahawakan ko. So, pinag-pray, nung tumawag ako, pinag-pray ng ating kapatid na Sister Lenny. At papuri sa Diyos. Well, nakita ko pa rin na talagang kailangan pa rin siya ipag-pray. So, I prayed to God, talagang it took me a longer time para ipag-pray ang nanay ko. At purihin ng Diyos. Napakagaling talaga ng ating Panginoon. Ang aking lang mga sinambit, puro salita niya. At ang aking palaging sinasambit sa Kanya. Sabi ko, Lord, di ba sabi mo sa iyong salita, as sure as I live, Numbers 14 verse 28. As sure as I live, I will do to you the very thing I heard you say. Sabi mo, napapakinggan mo ang nanay ko, every prayer meeting, every prayer request, ang request niya ay mabuhay na more than 100 years old. Kaya sabi ko, Lord, napakinggan mo yan. Kaya sabi ko, pinangahawakan ko yan. At purihin ang Panginoon, ginamit ko yung power and authority na binigay sa atin ng Diyos. Kinuman ko yung buhay at pagpapala. To cut the story short, it took me siguro almost an hour to pray.
at purihin ang Diyos. After nag-pray, nanumbalik na po yung lakas ng aming nanay. Nag-normal po ang kanyang kalagayan. So, purihin ang Diyos. Kasi po, di ba, from ang kanyang kalagayan sa mga hindi pa nakapakinig, siya po ay nagkaroon ng brain hemorrhage at yung brain, yung blood vessel sa brain ay pumutok. Kaya talagang himala na lang ng Diyos na nabubuhay po siya. Kaya up to now, so nung time na yon, nakita po ng kanyang mga dalawang pasyente doon. Kaya nung pumunta ako the following day, nung Wednesday, sabi nila ipag-pray sila. So nagkaroon ako ng pagkakataon ipag-pray at naranasan nila, sabi nila gumanhawa, gumaan ang kanilang mga buhay. Isinare ko si Jesus sa kanila. At yung isa naman ayaw talaga. So hindi ko siya pinilit. So purihin ang Diyos. At kaya po mga kapatid, totoo ang ating Diyos hanggang ngayon ay Diyos ng mga himala. Gumagawa siya ng mga bagay na imposible sa tao, palagi sa Kanya posible. Amen? So kung mayroon po tayong pinangahawakan, ang dapat panghawakan natin ay ang salita ng Diyos. Amen? So palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Glory to God. Kaya sa umagang ito, sa ating pong teksto na binasa, yung ating pong the title of God's preaching today, what Jesus Christ can do that I could do. Ano po ba yung nagagawa ng Panginoong Jesucristo na magagawa mo rin at magagawa ko rin? So yun po yung dapat natin gawin. Kasi katulad nga po ng ating pong teksto, na kung paano sinabi ng Panginoong Hesus, follow me, sumunod ka sa akin. Dahil tiyak, kapag susunod tayo sa ating Panginoong Hesus, ang nagagawa niya, magagawa mo rin. At magagawa rin natin lahat. Amen? Palapakan natin ang ating Diyos. Kaya po, ang sabi rin ni Paul, gayahin niyo ako. Katulad ng paggaya ko kay Kristo Jesus. So nung binabasa ko yung unang basa ko ng Biblia, sabi ko, ang yabang naman nitong Pablo na ito. Tapos nung habang ako'y nagbabasa ng Biblia paulit-ulit, sabi ko, ang tindi pala ng ipinaranas sa kanya. Kaya pala, ganun na lamang na siya po ay nagsalita, imitate me as I imitate Jesus Christ. Sa oras na ito, ang gusto rin ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, na ating Panginoong Jesucristo, sabi niya, kung ano ang nagagawa ko, di ba sabi nga po niya, may verse pa yan, higit pa ang magagawa po natin. Pero, bakit? Hindi natin naihigitan ang ginagawa ni Jesus Christ. Samantala, it is our Lord Jesus Christ who declares in His Word na magagawa natin ng higit kaysa sa mga nagawa niya. Why? Kasi limitado ang oras niya dito sa lupa. But we have more time habang ikaw at ako'y nabubuhay sa mundong ito. Kaya, sa bawat isa sa atin, dapat maintindihan muna natin, pag sinabi natin Christ-likeness, this is our theme for this month, ano nga po bang ibig sabihin ng Christ-likeness? Christ-likeness is God's goal for all. So, ang pagiging kamukha o magiging katulad tayo ng Panginoong Jesucristo, magiging kagaya tayo ng ating Panginoong Jesucristo, yan po ang mithiin ng Diyos sa bawat isa sa atin. That is God's goal for all. Sino po yon? Who trust in God or in Christ. Yan ang mithiin ng ating Diyos sa bawat isa sa atin,
ikaw na nagtitiwala kay Kristo na ating Panginoon, ang miti ng Diyos ay maging kamukha tayo ni Kristo Jesus. Maging kagaya tayo, maging kaugali niya tayo. Not of course in His physical appearance, because Jesus Christ is God, but God is saying to His character, sa Kanya pong mga pag-uugali. To His power, even to His power, we should be like Him. Kaya tayo, hindi tayo dapat bumibigay na kahit nakikita natin, wala nang pag-asa, manampalataya ka, dahil si Jesus ay pag-asa ng ating buhay. At magkakaroon talaga ng himala. Hallelujah. At ano po yung sinasabi? Jesus Christ is God's goal for all who trust in Christ, and that should be our goal too. Yun din dapat ang mitiin natin. So kung ikaw nagtitiwala kay Kristo Jesus na ating Panginoon, gusto mo maging katulad niya, yan din ang dapat minimiti natin. Dahil yan naman talaga ang gusto rin ng Diyos Ama, na maging kawangis tayo ng Diyos. Because in the creation, ano ang sabi ng Diyos in the book of Genesis, chapter 1, 26 to 27, 28, anong sabi niya? Let us make man in our image, in our likeness. So talaga yan ang miti ng Diyos. Na ikaw at ako, gusto niya, likain tayo na kamukha niya, katulad niya, kaugali niya. At sino po ang binigay sa atin na pwede natin parisa na maging kaugali niya tayo? Si Jesus Christ. So yun po, kaya ngayon, kailangan natin maintindihan na dapat ito si Jesus Christ, ginagawa natin siya kaibigan. Dahil di ba may kasabihan, and it is really in God's Word, may kasabihan na sabi nga, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Sabihin mo, sino ba ang inyong sinasamahan? Sino ba ang iyong mga kaibigan? At sasabihin ko kung sino ka rin. Biblical po ba yan? Aba, may kahawig po yan sa Bible. Nandun po yan sa Proverbs chapter 18 verse 24. So yun po, sinasabi nga po doon, one who has unreliable friend. Okay, dito tayo. A man with many friends may be harmed, but there is a friend who stays closer than a brother. Mayroon daw po, sabi po, pakiulit-ulit, sabi niya, a man with many friends. Alam ko po lahat tayo ay maraming kaibigan. Tama po ba? But there is a friend. Sabi niya, a man with many friends may be harmed. Pwede nakakasama, nakakatakot. But there is a friend who stays closer than a brother. Sino dapat ang ating kaibigan? Katulad si Abraham, dapat si Jesus. Kung mayroong kayong kakaibiganin, dapat kaibiganin natin walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yan ang dapat nating ginagaya. Dahil di ba kung kaibigan tayo, kaibigan na niya tayo, dapat siya yung ginagaya natin. Dapat siya yung model natin. Dapat siya yung ating pinaparisan. Kasi di ba kapag ikaw ay may kaibigan, nagsisikap ka, pag nakita mo yung kaibigan, wow, okay siya manamit. Gagayahin ko rin siya. Wow, okay pa rin siya sumayaw. Alam niyo po ba na kami sa mga kasalan, napasayaw kami. Nagulat ako. Ang sabi nila, ay, graceful daw ako, pero sa katotoo, hindi pa ako graceful sumayaw. Tapos, nakapagsayaw po ako doon. Pero alam niyo po kasi, pagka nasa okasyon, dapat all out ibigay. Enjoy lang. Kasi, sandali lang po yan. Hindi naman yan paulit-ulit mangyayari. Pero tayo, dapat, kaya pala si Jesus Christ, doon sa mga kanyang kaibigan, nandoon siya.
sa kasalan, nandun siya. Sa lahat ng mga sitwasyon sa buhay, nandoon siya. Kasi siya po ay tinuturing niya na kaibigan yung kanyang mga disipulo. So much so, dapat tayo din na gawin natin siyang kaibigan. Kasi kung gagawin natin siyang kaibigan, higit pa siya kaysa sa kapatid mo sa laman. Tama? Maraming magkakapatid sa laman, sila po ay hindi nagkakaunawaan. Lalong-lalo na kung partihan na ng mana at kayamanan. Kaya po mga kapatid, yung mga wala naman kayong ipaparte, okay lang yan. So kung mayroon naman kayong ibibigay na mga i-divide nyo habang malakas pa kayo, ibigay nyo na para walang awayan. Okay, so ngayon, sino ulit yung ating kaibigan dapat? Our Lord Jesus Christ. Palakpakan natin yung ating matalik na kaibigan. He's our Lord Jesus Christ. So ngayon, isa-isahin natin. 3 puntos lang ang binigyan ko ng diin. Ano ba ang ginagawa ni Jesus Christ na dapat din nating gawin? So, number 1, Jesus prays. Ang Panginoon ay nananalangin. So ano po ang ginagawa niya? Sabi po sa Mark 1:35, very early in the morning, while it was still dark, praise God. Sabi niya dito, very early in the morning. So sino po ba dito? Umagang-umaga pa lang ay ginagaya na si Jesus Christ. While it was dark, still dark, ay madilim pa. Ano ang ginagawa niya? He got up, went out, lumalabas, and made his way to a deserted place. So pumupunta siya sa lugar na wala pong tao. Walang makakaistorbo sa kanya. Anong ginagawa niya? He was praying there. So ano ang gusto ipakita sa atin? Very early in the morning. So dapat, bilang siya yung ating kaibigan, dapat yan po ang gagawin natin. Na paggising pa lang natin, madilim pa. Pero anong ginagawa ninyo? Anong oras kayo nagigising? Are you waking up early in the morning? Or late in the morning? Kaya alam ko po, ito si Jesus Christ, siya po ay disiplinado. Why? He sleep early. At may pagkakataon hindi palagi na siya natutulog palagi. Dahil ano po ang kanyang activity? Siya po ay nananalangin. So yun po ang ginagawa ni Jesus Christ. Siya po ay nananalangin. Another verse. So early in the morning, kung gusto natin po siya gayahin na yung mga bagay na nagagawa niya, magagawa mo, yan din ang gagawin natin. Ano pa ang sinasabi dito? When all the people were baptized, nagkaroon ng baptism sa Jordan River. Ano po ang ginawa ni Jesus? Jesus also was baptized by John the Baptist. Anong ginawa niya? As he was praying, heaven opened. So paano nagbukas ang langit? Ano ang ginagawa ni Jesus Christ? Siya po ay nananalangin. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay nananampalataya, every time you pray, na katulad ng ginagawa ni Jesus Christ, hindi mo man nakikita na nagbubukas ang langit, ang katotohanan, the heaven will be opened. Nabubuksan ng Diyos Ama, binubuksan lalong-lalo na ngayon that Jesus Christ is there in heaven at the right hand of God the Father. Ang ginagawa niya every time na ikaw at ako magpre-pray, bubuksan niya ang kalangitan.
Naniniwala po ba tayo? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Glory! Glory to God! So kung hindi ka mananalangin, kaninong pintuan ang mabubuksan? The heaven will not open for you, but it is the door of Satan. Yan ang mabubuksan kapag hindi ka mananalangin. Kaya pala si Jesus Christ, ito po yung kanyang ugali, to pray, to pray, to pray, because He wants the heaven to be open. Yun po ang ginagawa ni Jesus Christ. Kaya kung gusto natin ang langit mabuksan at ang pagpapala rumaragasa, lalong-lalo na yung spiritual na pagpapala. Yan ang importante sa Diyos. Kasi sabi niya, what does it profit a man if he gains the whole world and if he loses his own soul? So mas importante sa Diyos ang spiritual na pagpapala. Kaya let us always declare, I am blessed with all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. Dapat natin yan i-declare. Ano pa po ang sinasabi ng salita ng Diyos? Luke 5:16. Sabi niya po diyan, yet he opened, withdrew to deserted places and prayed. So anong ginagawa niya? Ito dito nagmi-minister siya. Pagkatapos niya mag-minister, nagpapagaling ng mga may sakit, at pinapalaya sa mga demonyo, ano pong gagawin niya? Ang sunod na gagawin niya, hindi po siya magpahinga na matutulog siya. Ang ginagawa niya, kung nagpapahinga siya, dito siya nagpapahinga in God's presence. Ano ang ginagawa niya? He prayed. Nananalangin siya. So in short, ano man activity na mayroon tayo, we should end up in prayer just like our Lord Jesus Christ. So dapat ganun, pag nag-attend ka dito, dapat huwag ka munang alis, mag-pray ka, magpasalamat ka kay Lord. Dahil yan po ang ginagawa ni Jesus Christ. Dati-rati, bago tayo lumalabas, after po ng gawain, may nag-pray-pray. Abay ngayon, yung prayer warrior, di ko lang alam kung may naka-assign. Ibalik natin ito. Dahil yan ang ginagawa ni Jesus Christ. Okay? Kaya dapat ang mga prayer warrior huli na kung umuwi. Amen? Mga prayer warriors, dapat huli ka na kung umuwi. Because we will see to it na talagang lahat gagayahin natin si Jesus Christ. After ministering, after doing the great works of God, we will end up in prayer. So ganun din po sa ating pang-araw-araw na buhay. Pagkagaling mo sa trabaho, mag-pray ka. Pagkagaling mo sa lahat ng iyong pinanggalingan, mag-pray ka. Yung bang magsabi ka man lang, Lord, maraming salamat, nakarating ako ng ligtas. Kayo po ang nag-ingat sa akin. Yung kahit ganun, Lord, maraming salamat kahit na sa pagkain, hindi ako natinik. Sa pagkain, hindi ako nabulunan. Dahil nakakamatay kapag ikaw ay mabulunan. So ganun po ang dapat nating ginagawa. Ano pa po sabi sa Matthew 14 verse 23, after dismissing the crowds, he went up on the mountain by himself. Kaya si Jesus Christ, mahilig po siya mag-isa. So, ano ang gagawin niya? Sa kanyang pag-iisa, itong ginagawa niya, pray. Pray. When evening came, he was there alone. Tingnan niyo po, kahit na hanggang gabi, siya po ay naruroon. Ano ang ginagawa niya? Siya po ay nananalangin. Pero anong ginagawa ng maraming Kristiyano ngayon? Maraming panoorin sa Netflix. Sabi nga ng naririnig ko, ay, tapos ko na yan. Halos natapos ko na lahat ng mga panoorin sa Netflix.
Pero tanungin mo, ilang beses ka ba nagpre-pray? Huwag natin pag-usapan yan. Spiritual yan. Pero yun po, kung gusto natin nagayahin si Jesus Christ, maging katulad niya tayo, ito po ang mga gawain niya. Okay, next. Luke 6:12. Sabi po dito, during those days, He went out to the mountain to pray. Kaya sabi ko, may mga pagkakataon hindi natutulog si Jesus Christ. Pero marami sa atin tulog ng tulog. Amin po ba? Without prayer. Pero si Jesus Christ, sabi niya, He went out to the mountain to pray and spent all night in prayer to God. So buong magdamag, wala siyang ginawa kundi manalangin sa Diyos. Bagamat siya ay galing sa kaharian ng Diyos at siya ay Diyos na nagkatawang tao. Pero pinakita niya, ito yung mahalaga. Ito yung mahalaga sa tao. Na ikaw at ako dapat nananalangin. Pag overnight prayer dito, hindi nga overnight, up to 12 o'clock, iilan lang ang nag-a-attend. Hindi nyo binibigyan ng importansya. Well, anyway, pagharap mo sa Diyos, doon nyo makikita. So, sabi mo, Lord, sorry talaga, ha? Hindi ako man lang nag-a-attend ng prayer meeting. 3 oras, inip ka na. 2 oras, inip ka na. Eh kahit 3 minuto sa personal mong prayer, hindi mo nga magawa. So mga kapatid, ito po yung pinagagawa sa atin ng Diyos. Gusto mo maging kamukha ng Diyos? Gusto natin maging katulad ni Kristo? Yan ang gagawin natin. Ito po ay pinakita na mayroong overnight prayer meeting. Ito po ginagawa ni Jesus. Kaya po mga kapatid, kahit na po iilan lang kami, pag sinabing overnight prayer meeting, pag sinabing prayer, nag-pray talaga. Pupunta kami dito dahil yan ang ginagawa din ni Jesus Christ. Hindi tayo magiging kamukha ni Jesus Christ hanggat hindi natin magagawa ang mga bagay na ito. Hindi tayo magiging kamukha ng Diyos. Because Jesus Christ is God, hanggat hindi natin magagawa itong prayer na ito sa Diyos. So yun po ang dapat nating gagawin. Another thing, mayroon pa ba? Ayan, ano pa ang sabi sa Matthew 6:5-6? Whenever you pray, you must not be the hypocrites, because they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by people. So dapat, yung gusto ng Lord dito, hindi lang po sa congregational prayer meeting natin gagawin. Kailangan yung personal prayer meeting kay Lord. At ano pang sabi niya? I assure you, they've got the reward. But when you pray, go into your private room. Mayroon naman talaga congregational prayer meeting. Pero, number 1 preference ng ating Diyos is our personal prayer meeting to Him, to God. Kaya sabi niya, but when you pray, go into your private room, shut your door, and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. Totoo po yan, gagantimpalaan tayo ng Diyos. Hindi man ito kaagad-agad because God is testing us. Mayroong mga panalangin na hindi tayo pinakikinggan kaagad-agad ng Diyos. But wait, God has His own timing. May oras siya. Maybe ang kanyang dinidevelop yung ikaw mismo, ugali mo. Yung dati kang may inipin, yung gusto mo lang pag gusto mo, may oras ka. Pagka iba na ang may gusto, wala ka ng oras. So ayaw ni Lord yan. Kaya ano pa po,
Another verses, Hebrews 5:7. This is our last verse. During his earthly life, for this Jesus, ito hanggang dito lang ang kinuha ko. During his earthly life, he offered prayers and appeals. Si Jesus Christ, nung nandito siya sa lupa, talagang nag-aalay siya ng panalangin. At yung mga petition or apila sa Diyos. At ano pa? With loud cries and tears. So pwede tayong malakas ang boses, pwede tayong umiiyak. Yan ang ginawa ko sa hospital. Kaya sabi nila, pagka dumadaan, napapatingin sila. Sabi ko, wala akong pakialam. What matter is, may gagawin ng Diyos sa buhay ng nanay ko. At hindi nga ako binigo ni Lord. At ang sabi po dito, with loud cries and tears, to the one who was able to save him from death. Kaya nga po mga kapatid, dapat tayo umiiyak, nananangis, malakas yung boses na binibigay natin kay Lord. Bakit? Siya po, He's the one to save us from death. Anong death? Lalong-lalo na yung eternal death. Yung walang hanggang kaparusahan na kamatayan na sinasabi ng Biblia sa Book of Revelation, the second death. At ano pang sabi? And he was heard because of his reverence. Yung kanyang higit pa sa paggalang. So pinapakinggan tayo. Kaya kung ikaw ay nananalangin, malakas ang boses mo, at nananalangin kayo are praying with a loud voice and cries na deeply, ito galing sa puso, wag mo nang pansinin kung anong sasabihin ng iba. What matter, napapakinggan ka ng Diyos. You were heard by God. At gagawin ng Diyos ang katungkulan niya para sa ating mga buhay. Amen? So yun po ang gagawin po natin. Ngayon, ang tanong, are we commanded to pray? Inutusan ba tayo ng Diyos na manalangin? So ano po ang sabi ng Diyos sa Philippians 4:6-7? Kaya sabi niya yung mga worry-free na Kristiyano. At kung minsan nakakaranas ka, nag-alala ka, pero saglit lang, para lang hangin na dumadaan. Ano ang sabi niya? Don't worry about anything, but in everything, through prayer and petition with thanksgiving, let your request be made known to God. Sabi niya, let your request be made known to God. Alam niyo po, kahapon lang may na-encounter po ako, nakausap ako. Gusto ko siyang makausap. Pero sinabi niya, ang Diyos naman talaga ang makakapagbago. Alam niyo po, hindi na ako tumuloy na kausapin siya. Anong ginawa ko? Sabi ko, tamang sinabi ng kapatid na ito. Kaya lahat ng mga hinaing ko, hindi ko nasasabihin sa tao. Dahil totoo, sabi ng kapatid, ang Diyos lang naman makakapagbago. Hindi talaga tao. At ano po ang paano natin gagawin yan? It is, sabi niya, but in everything, through prayer and petition, with thanksgiving. Kaya let your request be made known to God. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin kay Lord. Amen? Palapakan natin ang ating Diyos. Hallelujah! Kaya sabi ko, ano man ang aking pagdanan, ano man ang sitwasyon, dati nangangarap pa ako na mayroon pong magsaside sa akin. Pero I was blessed sa salita ng kapatid ko. Kaya nung sabi ko, ayoko na makipag-usap sa'yo. Dahil sa sinabi niya, purihin ang Diyos. Dahil sa sinabi niya, kaya sabi ko, hindi na ako mangangarap na kausapin pa kahit sinong tao. Ang pangarap ko nga, ito yung sinasabi ni Lord. But in everything, sabi niya, huwag kang mag-alala sa lahat ng bagay.
Pero sa lahat ng bagay, anong gagawin natin? Prayer, petition, sabihin mo kay Lord, iparating mo sa Kanya na may pagpapasalamat. At ang sabi niya, lahat ng request natin, sabihin kay Lord. Kaya, hindi mo na kailangan na yung anak mo magsaside sa'yo. No way. Wala, hindi ka na talaga mangangarap. Kaya di ba, pag hindi ka na nangarap, nakakampihan ka ng anak mo, o side man lang maintindihan ka, alam niyo po, mangarap ka, ang Diyos ang iyong kakampi. Ano ang sabi ng Diyos? I will never leave you, nor forsake you. Yan ang sinabi ng Diyos. Kaya, blessed na blessed ako sa sinabi ng ating kapatid na yon. At ano ang mangyayari? And the peace of God, yung kapayapaan nagmumula sa Diyos, ayan po ang mananahan sa atin, dadaloy, iingatan ang puso natin. So, ang puso natin iingatan para wala kang unforgiveness. Para yung puso mo palaging nagpapatawad. Yung puso mo para matutong magmahal. Kahit nasa kahindi ka ibig-ibig, matututunan natin mahalin. At yung ating kaisipan, hindi ka natuliro. Kasi yan ang ginagawa mo. Through prayer and petition sa ating Panginoon. Amen! Palakpakan natin ang ating Diyos. So, if we want to live a worry-free life, kung gusto natin ang buhay natin na hindi po nag-aalala, ano pala ang sagot? Yan ang gagawin natin. Kaya kuman ba yan ng Diyos? Yes. Ayaw ng Diyos na ikaw ay maraming alalahanin. Ang gusto ni Lord, we are worry-free. So para maging worry-free ang tao, ano ulit ang gagawin natin? Pray. Pray ng pray. Hallelujah. Alam niyo po, nag-share pa si mami natin. Sabi niya, bayro mo, umano na daw yung laway niya, parang kumbaga sa ano, alam niya na mayroong masamang mangyayari sa kanya. Ano pong ginawa niya? Nag-pray siya, nag-declare siya sa ating Panginoon. Nag-declare siya sa Diyos. Hallelujah. Nag-declare siya talaga ng panalangin sa Panginoon. At siya po ay naligtas sa anumang uri ng kasakitan o kamatayan man. At ilang taon na itong ating mami, sinishare niya sa amin. She is 85 years old. Mag-86 na. Palakpakan natin ang ating Diyos. Kaya anong sabi ni Jesus Christ? Sabi ni Jesus Christ, dito po, anong sabi niya? Then, He told them a parable on the need for them to pray always. Sinabi niya sa mga disipulo, and not become discouraged. So, alam niyo po mga kapatid, kahit na si Jesus Christ, sinabihan niya ang kanyang mga disipulo, na anong gagawin nila? Palaging mag-pray-pray. At hindi sila dapat nadidismaya. So the more na marami kang mga kadismaya-dismaya na mga sitwasyon sa buhay, the more na mag-pray-pray tayo. Amen! Para hindi tayo ma-discourage. Kailangan, dapat pala ikaw at ako ay nananalangin. Amen! Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Glory to God! Hallelujah! So by the way, what is prayer? Ano ba talaga ang panalangin? Prayer is communication with God. Ang pananalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. So paano natin ito gagawin? Gagawin natin ito. We will praise our God. Papupurihan natin siya. So paano tayo magpupuri? Kung wala kayong alam, gamitin nyo ang Biblia. Nandyan sa 1 Chronicle 29, from verses 10 to 13, sa Psalms 18, 1 to 2, sa Psalms 23,
Lahat, marami po sa Biblia, sa Psalms. Yung kahit sabihin mo lang, O Diyos, minamahal kita. Ikaw ay mabuting Diyos. Ang bait-bait mo talaga. Ikaw ang nagbibigay sa akin ng buhay. Ikaw ang aking pag-asa. Ikaw ang aking kalakasan. Ikaw ang lahat-lahat sa aking buhay. Dahil ako'y nanggaling sa iyo. Pinapupurihan kita. So, kahit ganun lang ang iyong mga sasabihin, that is praising God. Sa kapag ginawa mo yan, ano pa ang isusunod mo? Confessing our sin before God. So sasabihin mo, Lord, totoo nga, sabi mo sa iyong salita, you are the Holy God, and I am a sinner. Totoo na makasalanan ako. Please forgive me. I confess I am a sinner. Makasalanan ako. Linisin mo ako ng banal mong dugo. At pagkatapos niyan, sasabihin mo, Lord, salamat! Dahil sa iyong banal na dugo, nilinis mo ako. Dahil sa iyong pong banal na dugo, tinubos mo ako sa lahat ng uri ng kasalanan. Dahil sa mga latay at sugat mo, pinagaling mo ang kasakitan ko at karamdaman. Dahil sa ikaw ay naging mahirap, binigyan mo ako ng kapangyarihan at kakayanan na maging mayaman. Maraming salamat maging sa mga pagkain na aking nakakain, ito'y mula sa iyo. Pasalamatan natin ang Diyos. Maraming salamat, Lord. Mayroon man akong ugali na hindi maganda. Maraming salamat kasi kayo ang magbabago sa aking buhay. Maraming salamat. Mayroon man akong mga anak na tila baga parang walang oras sa akin. Maraming salamat dahil ikaw palagi po 24/7 may oras ka sa akin. Yung ganun po ang mga panalangin natin. So maraming salamat, magpasalamat kayo kay Lord. And then, after nyo magpasalamat, ano ang gagawin natin? Asking God for our needs and desires. So doon ka na ngayon humingi na anong gusto mo. Sabi mo, Lord, wala po akong ngipin. Bigyan mo po ako ng ngipin. So pwede ba gumamit ang Lord ng tao para bigyan ka ng ngipin? Siyempre, kung matanda ka na, hindi tutubo ang ngipin. So sabi mo, Lord, alam ko, mayroon kang gagamitin na magbibigay sa akin ng ngipin. Mayroon na ba yan nangyari dito sa JBRIM? Yes. Dati mayroon tayong kapatiran na dalaga pa siya that time. Yung harapan is worker siya ni Lord, walang ngipin. Kaya alam niyo po, isang kapatiran natin, nagbigay ng ngipin sa kanya. Sabi niya, sige, pumunta ka sa dentist, ipagawa mo yung, magpalagay ka ng ngipin. So, binayaran po yon. Kaya nahihingi kahit ng ngipin. So, alam niyo po, wag kayong magpangipin sa US. Kasi yung kapatid ko, sabi niya, $6,000. Ha? Ngipin? Isang ngipin daw. Ano yun? Implant. Kasi dati, yung kapatid ko, may tindahan kami, kain kasi kami ng kain ng mga candy. Kumukuha kami na hindi nagpapaalam. Kaya pala pinagbabawalan ng mga bata na kumain ng candy kasi masisira ang mga ngipin. Pero ganun pa man, lahat ng needs and desire, lahat ng nasa mo, kung anong gusto mo sa buhay mo, nasasabi mo, Lord, gusto ko naman na pagdating ng pagtanda ko, kayo ang mangangalaga sa akin. Bibigay ba yan ni Lord? Yes. Kaya sabi ko sa Lord, ako prayer ko, Lord, wala na akong inaasahan sa mga anak ko na mag-aalaga sa akin. Kayo na lang. Kayo na lang. Sabi ng anak kong isa, akong mangangalaga sa iyo. Sabi ko sa kanya, hindi. Hindi ka mangangalaga sa akin. Dahil kung ikaw mangangalaga sa akin, mapapaiksi ang buhay ko. Sabi ko, kasi na-stress ako sa mga sinasabi mo. Pero sino ang mangangalaga sa akin? Ang prayer ko, Lord, kayo na ang mangalaga sa akin.
Dahil the best ang ibibigay ni Lord sa atin. Pag tumatanda, yan dapat ang prayer natin. Na ano bang ibig sabihin? Kanina sabi ni Lord sa akin, anong ibig sabihin mo, anak? Yung pag ikaw ay mamatay, yung hindi ka naalagaan. Sabi ko, parang ganun na nga, Lord. Parang ganun na nga. Na pag namatay ka, yung di ka na kailangan pa, katulad ng nanay namin na talagang grabe ang aming pangangalaga. Pero kasi mahal namin siya. At praise the Lord. Okay? So ano pa po? Prayer is. So lahat, ito po sa number 1, dito po sa number 1, ito po yung gagawin natin. Ito yung gagawin kapag ikaw ay nagpre-pray. So ano pa po yung prayer? Prayer is a heart or main activity of Christian life. To seek God and grow closely with Christ. Kung gusto po natin na ikaw ay lumago, gusto natin na maging malapit tayo sa Diyos, ano ang gagawin natin? Magiging close ang relasyon natin kay Lord, dapat nananalangin ka. Yan talaga ang main activity. Kaya pag sinasabi mo ikaw ay Kristiyano at hindi ka naman talaga nananalangin, nagpapanggap ka lang Kristiyano. Ulitin ko po. Kung sinasabi natin tayo ay Kristiyano, si Kristo ang aking Panginoon ng aking buhay, and you lack prayer and you do not even pray, ikaw ay nagpapanggap lang Kristiyano. Dahil kapag ikaw ay nagsasabi mo, if you are really declaring in your life that you are a Christian, sinasabi mo, ikaw ay Kristiyano, nasa puso mo na. Kumbaga, tibok ng puso mo ang manalangin. Hindi ka nasasabihan na manalangin, gagawin mo. Lahat ng magagawa mo, may sakit ka, wala. May ngipin ka, wala. Masama man ang sitwasyon sa kapaligiran o maganda, ano man ang sitwasyon, you will keep on praying. Because yan ang tibok ng puso mo. At ito po ay hinahanap natin ng Diyos at lalago ka na magiging malapit ka sa Diyos. Ano pa? Ang panalangin, it is a communion with our Creator. Ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng fellowship, ugnayan mismo sa ating Diyos na manlilikha ng ating buhay. So yun po, mga kapatid, kung ikaw gusto mo maging close sa asawa mo, you want to commune with your husband. Kaya nga po may communion. Mayroon kayong activity na kayo'y nagkakaisa. At pansinin mo, pag wala na yan, wala na rin communion. Pag walang communion, walang fellowship, napakalayo nyo na sa isa't isa. So ganun din po, higit sa lahat sa Diyos. If we want to fellowship, engage fellowship with our Creator, yung manlilikha, maging malapit ka sa Kanya, na sinasabi mo, malakas yan. Sabi pa ng aking dating askom, sabi niya, ayan si Juday, malakas yan kay Lord. Malakas yan kay Lord. Bakit po? Ano ang ginagawa natin? Wala namang palakasan kay Lord. Kailangan lang we should engage fellowship with the Maker of heaven and earth. Kailangan talaga may ugnayan ka sa Diyos na manlilikha ng langit at lupa at kasama kang nilikha. Yan ang panalangin. Yan ang ginagawa ni Jesus Christ. Yan ang ibinibigay sa atin na example nung si Jesus Christ ay nandito pa sa lupa. Kaya mga kapatid, yun po ang ginagawa niya. Yan ang ibig sabihin ng prayer. So siguro dalawa na lang po ang topic ko ngayon. Pangalawa, Jesus heals. Si Jesus Christ nagpapagaling. Ano po yung sabi dito? Sabi niya, Matthew 8:14-16, when Jesus went into Peter's house, he saw his mother-in-law lying in bed with a fever. So ano pong ginawa niya?
siya po ay pinagaling niya po yung mother-in-law ni Peter. So siya po ay nagpapagaling. Ano pa ang ginagawa niya? Siya rin po ay nagpapalayas ng mga demon spirit. Siya po ay nagpapagaling. Next, ano pa po? Mark 1:29-31. So siya po ay nagpagaling. Sabi niya po dito, he went to talk her. Sabi niya, the fever left her and she began to serve them. So si Jesus nagpapagaling. Marami pang talata sa Biblia na nagpapagaling si Jesus Christ. At ngayon, dahil na marami pang talata sa Biblia, marami tayong mababasa, ganun din po, sinasabi sa Mark 1:32-34, pinapakita po sa dyan na si Jesus Christ nagpapagaling. So maraming talata sa Biblia na talagang si Jesus Christ nagpapagaling. So ngayon, punta na tayo. Are we commanded to heal? Inutusan ba tayo na tayo po ay magpagaling? Ikaw ang gagamitin na instrumento ng Diyos para pagalingin ang may sakit at karamdaman. Ano ang sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disipulo? Sabi niya sa Luke 10:9, heal the sick who are there and tell them, sabihin mo sa kanya, ang kaharian ng Diyos ay sumasa kanila. So tayo lahat, ikaw, ako, tayong lahat, inutusan ka ng Diyos na magpagaling sa may sakit at karamdaman. Kaninong pangalan? Huwag mo sabihin sa pangalan mo. Pero anong pangalan ang gagamitin? Whatsoever you ask in my name. Kaninong pangalan? In Jesus' name. Dahil sabi that I will do. Sino ang gagawa nito? Na pagalingin sila? Mismo si Jesus Christ. So we are commanded to heal. Kaya po, ito po yung sinabi ni Peter, yung pong, di ba namamalimos, sabi niya, silver and gold have I none, but such as I give, but such as I have, I will give. In the name of Jesus Christ, the Nazarene, get up and walk. So anong ginawa ng matagal na namamalimos? Walking and leaping and praising God. Walking and leaping and praising God. So siya po ay tumayo, siya naglakad, at siya po ay nagtalon-talon, nagpuri sa Diyos. So naintindihan ba nila Peter na sila po ay magpapagaling? Yes, naintindihan nila. Kaya kayo, tayong lahat, inutusan ng Diyos na pagagalingin natin ang may sakit at karamdaman sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Palapakan natin ating Diyos. So praise God, hanggang doon muna. Hallelujah, glory to God. Kaya po, naalala ko tuloy kagabi nagmamasahe. Sabi niya, Pastora, tumaba ka na. Hinihingal ka na ba ngayon? Sabi ko, halata ba? Hingal na po ako. So, kailangan ko daw magpapayat na. Kasi tamang sabi niya, hinihingal na ako. At purihin ang Diyos. So, ngayon po, mga kapatid, ano po yung ating conclusion? Itutuloy na lang natin sa susunod yung ginagawa pa ni Jesus. Kaya po, anong conclusion natin? Pray, heal the sick, preach the gospel, as Jesus did, for this is His command to all of us. So, do it. So, mga kapatid, may kama dyan, anak, as Jesus did. For this is His command. Inutos ba yan ng Diyos na manalangin? Inutos ba ng Diyos na magpagaling sa may sakit? Ito po ay kautusan ng Diyos. So, anong gagawin natin? Do it. Gagawin natin. Kaya, pag may sakit, may karamdaman, may problema, hindi tayo pupunta kung kani-kanino. Ang ating pupuntahan, yung ating best friend. Sino yon? Si
si Jesus Christ. Palakpakan natin ating Diyos. Sige po, at tayo po'y aawit sa ating best friend, sa ating pong Panginoon.